Hello sa ating lahat guys. Ang i-share ko ngayon sa inyo guys is maglinis tayo ng brake dito sa Bergsman natin dahil itatry kong ilinisin guys dahil may nabasa ko doon sa Facebook na nawala daw yung sipol nila nung nilinis nila yung brake system nila. So yan guys, yan na itatry ko ngayon kung totoo ba talaga na yung brake yung sanhi ng sipol na yun. So ngayon guys, umpisahan natin yung maglinis ng brake dito sa Bergman. Ito ko na guys yung nut dito. So yung ginawa ko pala guys, nilagyan ko siya ng tubo dito. Yan, nilagay ko yung tubo. Yan, diretso doon sa kabila. Tapos tutok ko dito sa tambutso. So yan, natanggalan natin na yung nut. Ito pala guys, tanggalin nyo yung dito yung brake nya, yung sa cable para hindi na siya kumakagat doon sa loob. So yan guys. So tingnan natin yung wala. So ito yung loob niya guys. First time tong nabaklas. So yung gilid lang yung may kalawang. Yung kinalawang na siya kahit bago pa. So try ko to guys, lihaan ng konti, linisan. Ito spray ko siya guys ng brake cleaner. Yan, baka ito rin talaga yung sanhi ng ingay niya guys, oh. So hindi ko talaga ma-sure. So dito may parang may grasa siya. So yan guys, nilagyan nila ng grasa. So yan, i-close up ko. So yan guys, meron talaga siyang grasa, oh, ang dumi niya, oh. Linisin ko na lang to. Baka sakaling mawala yung sipol niya. Dito guys, pag sa pagbaklas, i-bend nyo lang to dito, ganon. Tapos kabila, yan, tanggal na yan. Tingnan nyo. Hindi ko masyadong kalayuan yung natakbo ko, pero ang dumi na niya. Sige. Yan guys, wala na yung grasa niya. Guys, malinis na, wala na yung grasa na nakita natin kanina. So ito guys, lilihain ko lang to ng konti yung dito sa lining niya para mawala yung kintab niya. Tapos ito guys, yung sa gulong, yung sa mags pala, sa mags. So yan guys, ang dumi, oh. Oh. So yan, ibalikan natin guys, lihain ko lang muna to sandali. So guys, inis ko ng konting brake cleaner. So yan, tapos balikan natin to. So sa paglagay nito guys, dapat parang naka-L yung position niya, L, tapos yan, ganyan. Unahin nyo dito sa kabila. So yan. Tapos ba natin unahin yung sa taas o sa baba. Tapos angat nyo dito konti, yan. Kagat, yan. So yan lang guys, kadali maglagay ng brake shoe. At dito sa gulong niya, so lihain ko lang siya ng konti rin rito, yung manipis lang na liha. And tapos konting brake cleaner. Yeah. So yun guys, ibalik na natin yung gulong. Oh no. Oh no. So balik natin yung gulong.
kung paano nyo tinanggal, yun din yung pagbalik. Oops. Alug-alugin nyo lang guys hanggang kumagat. Ayaw kumagat. Bakit kaya Paul? So yan guys, tulak lang. Una muna yung washer. So yun guys, higpitan na natin. Pwede na yan guys. Okay, balik na natin dito guys yung sa preno nya, sa cable. So okay na. So ngayon naman guys, yung harap naman natin yung linisan natin. So ngayon guys, bago natin to tanggalin, kailangan luwagan natin to para mahugot natin yung brake pad nya dito, para hindi na tayo mahirapang magkalas. So kailangan guys, luwagan muna natin to, kasi isang bolt lang naman guys yung humahawak doon sa dalawang brake pad. So ngayon guys, gamit ang 8. Ito 8 guys. So yan, pwedeng ganyan lang guys na kaluwag. Tapos itong dalawang bolt guys, tanggalin nyo rin sa taas para mahaba yung pag natanggal na to, hindi masyadong maiksi dito. Para malinisan nyo talaga ng husto yung caliper. Yan, tapos itong 12. Yes. Ayan. Ayan. So ito na guys yung brake natin. Marumi na. Mababa pa lang guys yung takbo. Napakarumi na. So ngayon guys, tanggalin na natin to. Yan, madali na lang, di ba? So yan guys, pindutin nyo lang to dito. Yan, para maikot sa mahila nyo siya. Sa loob naman. Yan. Tapos yan, tanggalin. Yan guys, marumi na rin. Yan. Ito guys, itong yan, parang tip nya. So ito guys, i-press nyo kung okay pa. Yan, dapat magbabounce yan. So hindi lang muna natin yan galawin guys dahil intact pa naman yung seal nya at saka malambot pa naman. So itong labas lang guys yung lilinisan natin. Ito lang brake cleaner pa rin yung gagamitin ko. So guys, itong sabi brake pad nya. Kaya paminsan-minsan guys, sasilipin nyo yung preno ninyo, baka hindi nyo na mapapansin, ubos na pala yung brake pad ninyo. Umabot na dito sa disc brake, so mas malaki yung gastos ninyo. So kaya silip-silip lang guys, para hindi kayo malakihan sa gastos. Baka mawala rin ng konti yung sipol pag nalinis na natin to. So yun guys, may nabasa ko doon sa Facebook na may sumisipol daw. Maraming nag-comment doon na sa preno. Kasi pinalinis ko na guys yung nilinis na guys yung panggilid yung mismo sa dealer kung saan kinukuha ko to, meron pa rin. So i-try ko guys kung tama yung ibang nagko-comment na sa preno daw. Pero wala pa akong na-experience guys na sa preno yung galing yung sipol, kasi kadalasan halos nasa
gear yun eh, transmission gear or sa transmission bearing. So yun guys, naging nakulot ko ng konti para magpantay lang siya. Kasi parang hindi pantay kasi yung kain niya. Oh. May parang groove. So itong brake cleaner guys, ito lang yung sobra ko doon sa sasakyan. Ito lang ginagamit ko para madali lang siya matuyo. Pero pwede naman siya guys na gasolina or tubig, may sabon. Pero sa akin guys, dahil meron ako ito lang muna yung ginagamit ko. So yan. Maganda rin kasi yung brake cleaner guys dahil madali siyang matuyo. So guys, ibalik na natin to. So dito guys, no, dahil bago pa to, hindi ko na lang ito babaklasin dito. At tingnan nyo guys, intact pa naman yung rubber boot niya. Saka malambot pa naman siya. Pag matigas na to guys, yan may problema na dahil pag palagi na siya nakakagat dito sa desk ninyo pag matigas na siya. Tingnan natin, ito yung unang ilalagay natin, yung stopper. So kung nakikita nyo guys, ito parang yung parang C. So yan, ikagat nyo dito. So yan. So ito yung unang ilagay guys dito. Yan, ganyan lang yung position niya. Nakasabit yan dito guys dito. Tapos ilagay nyo guys yung lock. So i-press nyo lang to guys dito, yung dulo. Dito, or dito nyo i-press down para yung butas niya, mag-align na yung butas. Para papasok yung lock natin yan. So huwag nyo munang isagad guys dahil ilagay pa natin yung isa. Yan. So itong nakasi, dito siya sasabit. So yan, sabit nyo muna tapos yan, idiin nyo rin guys dito. So sabay nyo idiin tsaka pati yung isa. Yan, sabay nyo idiin. Yan. So pwede natin siyang hipitan. Hipitan nyo lang hanggang yan, hanggang mahigpit siya guys. So kung may flat screw kayo guys, pwede nyo ilagay yung flat screw para mabukayin siya ng konti. Pero dandahan lang guys para hindi mabungi yung brake pad ninyo. So yan, tapos ibalik na natin. Tapos yung dalawang bolt dito. Tapos sa kabila. Yan, higpit guys, higpit na. So higpit lalaki lang guys, huwag lang masyadong higpit, baka mag-loose thread naman. Yan. Dito sa taas. Yun naman yung stopper para tama yung pagkalagay. Natapos na natin yung paglinis ng mga brakes natin. So sana guys, nakatulong ito sa inyo. Palagi nyo silipin guys yung mga preno ninyo para hindi kayo malakihan sa gastos. Yan guys, iti-testing na natin. Papasok na ako sa trabaho. Dito ko na lang gagawin guys para wala masyadong sasakyan. Then i-test na natin na kung wala ba yung sipol matapos natin linisin yung brake niya. So yan guys, let's go. Ayun guys, success yung paglinis natin ng brake, pero yung sipol nandito pa rin. So now guys, I conclude na hindi pala walang kinalaman yung brake dito sa sipol sa Bergman. So meron talaga itong diferensya guys. So yun guys, kahit pakinggan nyo. Meron pa rin yung sipol. So nakita ko guys yung mga nag-comment sa Facebook na ito yung cause ng sipol. So muli guys, hanggang dito na lang and ride safe. Peace.